So hello guys, and ako nga pala si Mark J. Santos at ito na nga ang kwento. So ngayon guys, magpa-podcast tayo. Ayan, gusto ko lang ibida ang aking cute na si Onion Babes. Ayan, syempre we all know naman na meron nga po akong alagang cute na fur baby. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so nakita nyo nga po, di ba napaka-cute na si Onion Babes. Ayan. Again, bakit nga ba napili ko si Onion? Ngayong, parang podcast natin parang podcast ano, ayan kasi alam niyo po, malaking bagay talaga para sa akin si Onion. Simulan ko sa umpisa, bakit nga ba nasa akin si Onion? Ayan, bakit nga ba meron akong aso? Unang-una mahilig talaga ako sa aso, pero hindi po talaga originally sa akin si Onion. Si Onion po ay, bigay ng boyfriend ng kapatid ko, na si Kuya JB. Binigay siya kay ate, then, binigay sa akin ni ate. Ayun, kasi, bawal na dun sa may, tinutuluyan niyang, sa work niya, ayun, sa may parang anong tawag dito, station nila doon sa may work niya. So, binigay niya sa akin si Onion, and yun na nga, bale naging companion ko talaga 'to. Ilang taon pa lang ba si Onion? Siguro mga 2 or 3 years? Hindi. Siguro mga 2 years old, gano'n. 2 years old or 3 years old, binigay na sa akin ni ate si Onion. Medyo malaki na siya, I mean, tama ba? Medyo malaki na siya that time, hindi siya yung malaki talaga na malaki, ayan. Actually, si Onion ay isang Shih Tzu na princess type, pero ngayon ang laki na niya, 'di ba? Ayun, and binigay nga sa akin ni ate si Onion bilang ayun, para hindi ako masyadong mai-stress. Alam niyo naman, yung aso ang laki din tulong talaga sa atin, ayun. So nung binigay sa'kin si Onion, alam ko na talaga na kailangan kong alagaan 'to. Ayan, kailangan ko talagang alamin kung ano yung mga bawal at yung mga puwede talagang kainin ni Onion. Kaya simula nun, inalam ko na dati talaga kumakain pa siya ng mga carrots, ayan, ng cucumber. Pero I don't know, alam niyo kung anong anong hindi maganda pala pagka, mahilig kang maging spoiled ng aso. Kasi dati hindi ko pa sinearch yung about sa, mga pagkain ng mga tao. Akala ko kasi dati parang sa mga askal lang, or hindi na askal, aspin. Mas maganda daw na kuwan na aspin kung 'di asong Pinoy ang ibig sabihin nun. Ayan, dati nung may Aspin kami, lahat ng pagkain namin binibigay namin dun sa may Aspin namin, which is 'di ba, we all know na okey naman sila, wala naman nangyayari sa mga Aspin natin. Pero hindi pala puwede yun, hindi pala puwedeng ibigay lahat ng mga kinakain natin sa mga Aspin nga po natin or sa mga aso nga po natin. Ayan, wait lang, ayan. And nung naging aso ko si Onion, may mga nalaman ako na bawal kasi nung tinurn over sa'kin ni ate si Onion, si ate, ni ate si Onion, ayan, sinabi niya sa'kin na, "Alam mo ba kung bakit Onion pangalan niyan? Kasi bawal kumain ng onion ng mga aso." Which is nagulat ako, bawal pala kumain ng onion yung mga aso. So nalaman ko na gano'n. Then, ngayon bago ko isubo kay Onion yung pagkain, inaalam ko muna, "Puwede ba kay Onion yung ganito? Puwede ba yung ganyan?" Gano'n, 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 gano'n. So ayun na nga, dumating sa time na naging conscious na rin ako sa pagkain ni Onion, ayan, and talagang binigay na talaga sa'kin ni ate lahat ng, ano ba tawag dito, responsibilidad kay Onion, ayun. Pero yun na nga, dahil ang title nga natin, eh, companion, sobrang dadating din tayo diyan. Pero yun na nga yung naging bonding namin ni Onion, lagi ko siya nilalabas, ayan. Dati kasi nakatira ako malapit sa Freedom Park dito sa may, Cabanatuan City. So, inilalakad ko lagi si Onion sa Freedom Park, gano'n. Pagka dumudumi siya, dun ko siya pinapadumi, ganyan-ganyan, and, ano pa ba? Yun, parang gano'n yung mga buhay namin ni Onion. Pero si Onion kasi hindi mo siya puwedeng pawalan kasi akala niya nakikipaghabulan ka 'pag kukunin mo na siya. So, tatakbo siya ng malayo, and usually nagpupunta siya sa, maraming mga sasakyan, which is muntik na siya masagasaan dati, and hinabol-habol talaga siya ni ate, ayun. Kaya simula nun hindi na namin siya pinapawalan pagka nasa labas, ayun. Lagi siya may tali. So yun na nga, then dumating ang pandemya. Nung pandemya, si mama wala dito, na sa iba siya na ano, eh, na na parang quarantine, sabihin na natin quarantine. Ayan, tapos ako mag-isa lang ako sa bahay, ayan, kasama ko si Onion. Then ayun na nga, that time
sobrang nakaka-stress yung pero alam niyo ba kung sino nag-save sa'kin talaga? Si Onion. Kasi biruin mo yung, hirap ng mag-isa ka sa bahay kasi si ate naka-quarantine sa office nila, hindi talaga sila pinapalabas. Si mama naka-quarantine din and ako naman ayan kasama ko si Onion. Sobrang laking tulong talaga ni Onion kasi unang-una pagkagising ko hindi ko ramdam na mag-isa ako kasi may companion ako, meron akong aso na kasama which is kuminsan pagka alam mo naman siyempre 'di ba, lalo na 'pag, mag-isa ka lang tapos gano'n pa yung nangyari 'di ba, napakahirap ng, alam mo 'yun, gumigising ka na pakiramdam mo mag-isa pero pagkagising ko dinadamba agad ako ni Onion, hinahalikan talaga yung mukha ko gano'n. So ang laking tulong talaga sa mental health ko talaga ni Onion. That time siguro mga ilang taon ba si Onion nun, mga 5 years old gano'n? 5 years old siguro or, 4, I don't know. Hindi ko na matandaan kung ilang taon si Onion that time. Wait lang, hindi siguro baka more on gano'n-gano'n pa lang ano. Oo, siguro mga 2 years old pa lang si Onion, 3 gano'n, 3 years old gano'n, si Onion nung time na yun. Maliit pa si Onion kasi nun, hindi pa gano'n kalaki, ayan. So, isa pa sa naging benepisyo sa'kin ni Onion bukod sa alam mo yun, yung hindi ko nararamdaman na mag-isa ako is yung alam mo yun, yung 'di ba, lalo na nung pandemya, may mga times talaga na, um, 'pag gusto kong alam mo yun, gusto kong 'wag na muna bumangon, matulog na lang, hindi ko magawa kasi siyempre hindi naman kayang mag-ano, hindi naman kayang maghanda ng pagkain niya si Onion and, hindi alam ni Onion kung anong nangyayari, kung bakit hindi pa siya kumakain. So, obligado talagang gumising ako at maghanda ng pagkain niya agad, ayun. And, natuto akong maging responsable dahil din kay Onion kasi nga 'di ba, alam mo yun, yung dahil mahal mo nga, hindi mo kayang pabayaan kahit tinatamad ka that time, pero obligadong, bumangon ka talaga, obligadong, um, alagaan mo siya, ayun. Kasi actually sabi nga nila 'di ba, 'pag nagkaroon ka ng aso akala mo, is, sila yung magbabantay sa bahay mo pero ikaw talaga magbabantay at mag-aalaga talaga sa mga ano natin fur babies, ayun. And sobrang saya and sobrang sarap mag-alaga ng mga fur babies to be honest. And, sa totoo lang dahil ngayon mga 7 or 8 years old na si Onion mga gano'n, medyo 'pag naisip ko nga na tumatanda na siya parang parang may kirot na, eh. Parang naiiyak na ako minsan 'pag naalala ko kasi sobrang napamahal din talaga sa'kin 'tong si Onion. And bilang, ako talaga yung pinaka-kuwan niya, pinaka-tatay-tatayan, ganyan, pinaka-tatay niya, pinaka-fur parent niya. Ayan, sobrang sabi nga ni ate pagka nga daw nawala nga daw si Onion talagang mukhang papa-mental na talaga ako and iba talaga yung companion talaga kasi naibibigay na aso and yung saya, alam mo yun, yung 'di ba, yung tignan mo lang siya sa mata, yung makipagtitigan ka pa lang sa mata, iba na talaga yung saya na nararamdaman mo. Lalo na nung pandemya pero alam mo nung pandemya talaga, sobra akong natatakot dati kasi tuwing uuwi ako sabi nila kasi nakita ko sa balita, puwede daw magkaroon ng coronavirus or ng COVID yung aso. So, tuwing babalik ako ng bahay, mini-make sure ko bumili pa nga ako nung mat gano'n, yung tinatapakan, yung nilalagyan ng Sonrox or Clorox or kung alcohol, kung ano man nilalagay do'n ta's tatapak-tapakan mo siyang gano'n ta's kikis-kis mo yung paa mo para hindi mo maipasok ang COVID sa bahay, gano'n pa. Sobrang praning ko pa no'n para alagaan nga si Onion. Pero sa totoo lang, iba talaga 'pag meron ka talagang, fur fur baby, ayan. Iba talaga 'pag may fur baby ka talaga. Para ka talagang merong tao na kasama, para ka talagang merong anak, ayan, na inaalagaan. Pero yung anak na alam mo yun, yung kasi siyempre, um, sila yung tipo ng, parang anak or companion na
hindi umiyak, hindi sila umiyak 'di ba? Hindi sila ewan ko, sa akin kasi hindi talaga umiyak si Onion and, bihira din siyang tumahol. 'Pag tumahol siya 'pag may mga tao lang at binabantayan talaga ako and yun. And, sobrang nakakatuwa lang din kasi na meron ka talagang, isang onion sa buhay mo. Isang onion sa buhay mo, yun nga lang guys nga 'no, medyo sabog-sabog yung ano ko pero ang dami ko kasing gustong sabihin kaya medyo sabog-sabog siya. Pero ang masasabi ko lang talaga, last ko ng magpapangalan ng ganyan, medyo nakakaloko din pala ano, 'pag may alaga ka tapos ganyan yung name tapos nawala siya. Kasi one time nawala siya sa park dito, sa Freedom Park, nawala siya. Hinahanap namin siya sa park. Alam niyo ba, nakakahiya, pero naghihiyaw kami sa park na, "Onion, Onion, nasaan ka na?" Gano'n, gano'n. "Onion ko," gumaganon-ganon kami. So, nakakahiya rin siya kasi kung, actually naghihiyaw ka ng onion, which is ang lakas-lakas nung onion na kuwan mo, para kang nagbebenta talaga ng onion, ayun. Pero worth it din kasi nakita nga ulit namin. So, nakita niyo naman 'di ba napaka-cute ng onion. Ayan, so ano pa ba, alam niyo, isa pa sa kinapapasalamat ko is napunta sa'kin si Onion sa panahon na talagang alam mo yun, yung buhay ko papag gano'n, as in from okey to pabulusok talaga, as in dami talagang problem, financial problem, ganyan, tapos heart problem, gano'n. Hindi kasi 'di ba emotionally, mentally gano'n, talagang mag-struggle ka talaga 'pag may mga ganyang, tipo ng mga, problema na kinakarap mo. Pero sa totoo lang, isa talaga, ang laki talaga ng ano, ang laki talaga ng, um, what do you call this, ang laki ng impact talaga 'pag may fur baby ka para ipagpatuloy mo yung, bawat araw mo kahit kung minsan gusto mo ng sumuko talaga, kahit kung minsan parang, ayaw mo na lang gumalaw, parang gano'n. Ayaw mo na lang gumalaw, parang gusto mo na lang mahiga, gusto mo na o ayaw mo kumain, mga gano'ng tipo, pero mauobliga ka, eh. Bukod kasi sa may ulcer ako, which is hindi talaga puwedeng hindi ako kakain, is talagang iniisip ko kung minsan kasi kahit may ulcer ako, minsan hindi talaga. As in 'pag nakahiga lang ako, nakatulala lang ako minsan. Pero 'pag naalala ko si Onion, nauobliga talaga akong magkuhan kasi nasa utak ko na parang, "Hala, hindi puwede." Kasi si Onion hindi naman niya kayang pakainin yung sarili niya, kailangan magsaing ka, kailangan mamalengke ka, magluto ka, gano'n. Kailangan ihanda mo yung pagkain, ihimay-himay mo yung pagkain, kung minsan sinusubuan ko pa, mga gano'n. Pero sobrang worth it talaga. Iba yung, saya 'pag meron kang, especially aso. Well, kung mahilig ka sa pusa, pusa. Pero kung mahilig ka sa ibang mga reptiles or what, gano'n. Pero ako talaga kasi mas more on dog lover ako. Pero hindi ko naman hate ang mga pusa. Gusto ko rin ng pusa kaso nga lang kasi more on aso talaga. And one day, ang gusto ko talaga magkaroon 'pag naging successful talaga 'tong, YouTube channel ko na 'to, gusto ko sana one day talaga is, magtayo talaga kami. Actually, bata pa kami, sobrang hilig na namin ni ate sa mga animals and, gusto namin magkaroon ng isang, parang bahay ampunan para sa mga stray dogs and cats, ayun. And one day talaga 'pag talaga naging successful ako YouTuber, talaga magpapatayo tayo niyan. Kahit hindi gano'n kadami katulad sa iba kasi siyempre sobrang dami na kailangan mo kahit mga 50 aso, pusa, gano'n lang yung ma-rescue natin, okey na sa'kin. And isa sa pinakagusto kong mangyari talaga is yung, alam mo yun, yung magpakain talaga ng mga stray dogs and stray cats. Kahit hindi natin sila kunin, yung mga nakikita lang natin sa labas, yung pakainin natin sila, gano'n. And, kung magiging malaking YouTuber man ako, gagamitin ko talaga yung, voice ko para magkaroon ng adbokasiya na na alam mo yun, na pangalagaan ng mga tao yung mga stray dogs and stray cats natin o kahit man lang 'di ba, kalampagin man lang natin yung mga,
local LG yung mga LGU natin na maglagay naman sana ng isang part or sa mga part sa barangay na wherein merong mga libreng tubig and pagkain for stray dogs and stray cats. Malaking bagay na yun. And of course, sana ay mag-adopt din nga po yung mga tao ng mga nasa impound, yung mga nahuli ng mga aso't pusa or yung mga, pinapa-adopt kaysa yung bumili tayo, ayan. Although siyempre yung iba din naman ginagamit nila yung pagbebenta para naman kumita sila, para naman meron silang income pantustos sa pagkain nila or pagkain sa mga fur babies din nila, which is good din naman pero siyempre mas, sana i-adapt natin yung mga stray dogs and stray cats natin na pinapa-adapt or yung mga ibang animals na pinapa-adapt. Sana magkaroon tayo ng puso sa kanila. Ayun, kasi we all know naman na mas mahaba ang buhay ng tao and alam nyo ba na ang aso, pusa, ganyan, especially yung aso, kasi aso yung topic natin ngayon, no? Especially yung aso, ilang taon lang 'yan na mamamalagi sa atin, 15 years. So, yung buong buhay nila nakasentro lang sa atin and sana talaga ay maalagaan natin sila and maibigay natin sa kanila lahat ng mga pangangailangan nila. Ako aminado ko, hindi ko naibibigay lahat ng pangangailangan ni Onion, kinakapos kasi, maging sa sarili ko, maging sa sarili ko, kinakapos talaga ako. So nadadamay si Onion pero mini-make sure ko na 'pag mauubos na yung pera ko talagang, binibili ko na yung mga pangangailangan ni Onion, pagkain, ayan. Pati yung ano, 'di ba napakita niyo na ako sa inyo, meron na ako naging vlog na pati yung mouthwash, ayan, para sa mga fur babies natin, bumibili pa akong mouthwash, nalaman ko na rin mga mouthwash na 'yan. Unlike dati, kasi dati 'di ba 'pag Aspin yung, alaga natin, hindi man tayo bumibili ng mouthwash, although kailangan din talaga nila ng, ano ba tawag dito, ng pagmamahal gaya ng mga imported or ng mga may lahing aso na tinatawag natin. Pero for me talaga yung Aspin may lahi din 'yan, lahing Aspin sila and, sana hindi rin naman, dahil aspin yung aso natin, hindi lang natin sila gawing bantay kundi maging part din ng pamilya natin. Ayan, kasi yung loyalty niyan hindi mo matatawaran, unlike sa karamihan ng tao, iba ang loyalty ng mga, aso natin or yung mga fur babies natin diyan, yung mga pati mga pusa, isama na natin 'yan saka ibang mga hayop. Pero na lang iba, siyempre yung iba hindi naman sila nag-aano, 'di ba? Tayo mag-ano diyan, hindi tayo para mag-jamming-jamming dito, pero yun na nga. Pero yung aso talaga loyal talaga and man's best friend talaga, masasabi ko talaga and ang laki talaga na naging tulong sa mental health ko ng fur baby ko na si Onion Babes, ayan. Sobrang andito nga siya sa gilid ko, natutulog siya. 'Pag tinitingnan mo lang yung aso mo 'no, kahit ano, kahit natutulog siya, yung mga fur babies natin, 'pag tinitingnan mo lang sila, kahit yung tutulog sila or nakikipagtitigan sa'yo or yung simple lang na ano, yung makikita mo lang sila na naglalaro, nakakatuwa na talaga, alam mo yun, may kakaiba silang kapangyarihan sa'tin, sa ating mga owner. Kahit hindi natin ano, alaga, yung alam mo yung nag-i-scroll ka lang or nakakita ka lang sa internet ng aso, iba yung mararamdaman mong joy talaga or iba yung, ano ba yun, lukso ng hindi, lukso ng dugo, what the pero yun na nga, iba talaga yung, saya 'pag meron talagang aso na, nasa mundo, huy! Pero yun na nga, iba talaga as in. So, sa mga hindi pa nakakapag-alaga diyan, yun po yung pakiramdam 'pag may alaga kayo. Wait lang, check natin, Eh, ano pa ba? Tingnan natin. Ay, nawala. Meron kasi kung ano dito, meron ako dito inihanda na kunya, eh, yet well, nabanggit ko naman na emotional support and stress relief ano, yung mga aso natin. Ako talaga sobra. Sobra talagang iba talaga. Yung alam mo yun, yung parang papaiyak ka na pero 'pag nakita mo yung aso mo,
nawawala, eh, sumasaya ka parang gano'n. Pero siyempre hindi naman sa lahat ng bagay, wag naman nating isipin siyempre may exception pa rin naman 'pag sobrang bigat na nararamdaman mo siyempre kung minsan naiibsan lang, pero at least sa ibsan ang laking bagay nun. Ayun, and nakakatulong talaga sa mental health and loneliness ko, ayan yung mental health ko talaga. I'll be honest, yung magulang ko, yung ate ko, alam kong ano nila, eh, yung, sa panahon sa estado ko kasi ngayon, hala emotional na, hindi. Sa estado ko kasi ngayon, ayan, alam ko na for now talaga pabigat talaga ako sa kanila as in talagang, masasabi kong hindi ako nakakatulong sa kanila financially kasi nga wala namang kinikita ngayon yung, YouTube channel ko na 'to and wala din naman akong ibang, pinagkakakitaan now, ayan. So, alam kong parang nagiging burden ako sa kanila, let's be honest, ayun. Pero sa totoo lang 'pag naiisip ko yung aso ko kasi yung aso kasi alam niyo, 'yan yung isang bagay na hindi ko talaga eh, kasi yung aso hindi mo naman siya mapapaliwanagan na pagka sumuko ka sa buhay pagka may ginawa kang hindi maganda sa sarili mo. Yung aso kasi hindi mo masasabi na, "Ala, ni amo ganyan, ganyan, ganyan." Kasi yung aso may memorya 'yan and, 'pag nawala ka, yung iba nga hinahanap nila. Alam mo yung ano, hindi Akiyo, eh, Akita. 'Di ba sa Japan may gano'n? Yung hinihintay niya sa tren, yung amo niya, which is hindi na bumalik, gano'n. Hanggang sa mamatay na yung aso, hinihintay pa rin niya yung amo niya. Yun, yung mga iniisip ko, which is alam kong sobrang malulungkot yung aso ko and hindi niya maiintindihan yun. So, isa yun talaga na, iniisip ko kaya, hindi rin ako sumusuko. Pero kasi siyempre dun sa magulang, sa kapatid, although, oo, nakukuha ko rin yung sense na parang hindi ako suko kasi alam ko malulungkot sila, hindi sila matutuwa, ganito, ganyan. Pero, um, alam mo rin kung minsan na parang nagiging, pabigat ka, alam mo yun, sa pamilya. Pero yung aso mo kasi hindi ka nakikita as pabigat. Hindi ka na I don't say naman na nakikita ko as pabigat ng pamilya ko, pero sa nakikita ko bilang 'di ba, ibang tao kasi ibang hayop. Ang tao kasi nagpo-provide sila and, gumagawa ng paraan para kumita, para magkapera, ganyan, bla bla bla, gano'n. Pero yung aso hindi gano'n. So, para sa akin, ayan, sobrang ang laking bagay din talaga na meron akong fur baby kasi isa 'yan sa nagiging inspirasyon ko kung bakit patuloy ako lumalaban. Kaya nga nakikita niyo ako sa vlog, 'di ba? Kaya patuloy ako nagba-vlog dahil isa rin talaga yung fur baby ko, bukod sa magulang at sa ate ko. Ayan, and, kasama din siya lagi na ipinagdadasal ko kasi sobrang laking tulong din talaga sa akin. Sobrang laking bagay na kahit single ako, ayan, parang punong-puno pa rin yung puso ko ng pagmamahal dahil sa magulang ko, sa ate ko, and sa aso ko rin. Ayan, sobrang mararamdaman mo talaga na iba rin yung pagmamahal talaga ng aso, unconditional talaga. Yan yung masasabi mo unconditional din bukod sa magulang at sa kapatid mo. Ibang, loyalty at unconditional love din na maibibigay ng mga fur babies natin. Ayun, and guys, be responsible sa mga fur babies natin. Katulad ng sinabi ko kanina, alamin natin yung mga bawal at yung mga puwede nilang kainin or yung mga senyales na may pangangailangan na pala silang kailangan nating tugunan. Ayan, huh, wait lang. Ano ba, bonding moments ng mga ng amo and, ng, fur babies nila, ng fur parents, ano nila, I think dapat talaga lagi natin silang ano, inilalakad. Kung hindi man inilalakad at least nakakatakbo-takbo sila or pag-exercise sila sa loob ng bahay. Kung hindi naman nakakapag-exercise sa loob ng bahay, kung masyadong makipot or maliit yung spaces natin, make sure na ilakad din natin sila. Pero make sure na vaksinan sila or, ayun, nabigyan nga ng mga, anti-parvo gano'n, which is yun kailangan din alam din natin yung mga, sakit na puwede nilang makuha. Ayan, like puwede din silang maging anemic, ganyan, anemic sila puwedeng maging gano'n. Eh, titingnan niyo yung mga gums nila kung, mapula-pula pa ba,
kung maputla na, eh, patignan niyo na kasi baka mababa na nga yung dugo nila which is puwede silang magkaroon ng sakit. Ayun, and, yun yung nakakatuwa lang din na, matutunan natin, ayan, at, nakakatuwang maging, masanay tayong mag-care sa mga alaga natin. Nakakatuwa lang din na 'pag natutunan natin 'yon, ma-a-apply din naman natin 'yon sa mga mahal natin sa buhay. Pagka, natutunan natin kung paano mag-alaga ng mga fur babies natin and hopefully is, mabigay din natin yung pagmamahal na natutunan natin sa mga fur babies natin sa kapwa nating mga tao. Ayun. Oh, dami kong daldal ano? Apaka. Ano pa ba, ano pa ba, ano pa ba? Papakita ko sa inyo mamaya si Onion pagka bago tayo mag-end. And, meron pa ba akong hindi nakukuhan? Parang naano ko na lahat ano? Kaya nga gusto kong iwan din sa inyo kung may aso kayo, alagaan niyo sila ng mabuti. Ayan, kung wala pa, baka ito na yung sign na mag-adapt nga po kayo. Ayan, actually, ah, binago nga po ni Onion yung, buhay ko. Ayan, from walang walang aso dati or kahit may aso kami dati, mahilig kami sa aso, eh. Kahit may aso kami dati hindi talaga ako yung pinaka nag-aalaga sa mga fur babies namin. Although siyempre nakikipaglaro ako ganyan and, pinapakain ko sila pero yung pinaka nag-aalaga sa kanila si daddy, ayan, si mommy. Hindi si ate, eh. Parang same kami dati ni ate. Pero inaalagaan din namin yung mga fur babies namin dati. Pero ngayon lang talaga ako naging, hands-on and sobrang thankful ako dahil naranasan ko 'to. And, iba talaga. Although masakit mawalan talaga ng fur baby, ayan, naranasan ko na 'yan dati pa. Pero worth it pa rin na alagaan natin yung mga fur babies, yung mga aso na bagong panganak puwede nating kunin or, gawin nating fur babies natin para naman mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Huy, pag-aaralin natin gano'n sa mga universities. Hindi. Pero yun na nga, ayun. So, iba pa rin talaga na, ayan na, may mental block tayo, eh. Iba pa rin talaga kasi talaga na once upon a time in a Valentine, once upon a time, meron tayong, loyal and mapagmahal na fur baby na minahal tayo and minahal din natin. Iba pa rin talaga na, magkaroon tayo ng unconditional love lalo na sa mga hindi nakakaranas ng unconditional love diyan. Iba po talaga ang pagmamahal din ng aso, ayun. So, sana mag-adapt tayo and sana din ay, ma-change din yung buhay niyo kagaya ng na-change nga po yung buhay ko at na hindi lang ako ang nag-alaga sa aking fur baby, inalagaan din niya yung mental health ko and, yung puso ko inalagaan din niya and sobrang, thankful din ako sa Panginoon kasi binigay nga po sa akin etong fur baby na 'to si Onion Babes kasi talagang malaking tulong talaga siya sa akin bilang tao and bilang fur parent. Ayun lang. So, yung ganito lang guys, medyo sumasakit na yung lalamunan ko. Maraming salamat, God bless, ingat po kayo palagi. And kung nagustuhan 'to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe. And sana i-comment niyo rin yung kuwentong mga ano niyo, mga fur parent, journey ninyo. Ayun. So, kung nagustuhan niyo 'to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. And hit niyo na po yung notification bell para na ma-updated kayo sa lahat ng ating mga videos katulad nito. So, very close to sa heart ko and I'm so happy dahil, alam niyo yun, nakagawa ako ng podcast na ganito. Ayan, although sabog-sabog, hindi talaga siya systematic kasi biglaang podcast nga ito. Ayun, pero I'm so happy and I'm so proud of my, Onion Babes, ayan. And, yun, forever grateful ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng isang Onion Babe sa buhay ko. Yun lang guys, excuse me. Maraming maraming salamat. God bless and see you again sa another podcast po natin or ng vlog or kung ano man ang mukbang. Ayan, maraming salamat po. God bless. Ingat po kayo palagi. Thank you and bye-bye and see you again sa another, vlog po natin. Thank you.